Magandang araw po sa ating lahat, sa aking guro at sa aking mga kamag-aral. Muli po, ako po si Ledsep Josh M. Garcia at ngayon po ay tatalakayan natin ay ang mga paksa ukol sa mga ating mga buhay. So kaya nga po, ang ating title for this lecture is Ang Ating Buhay. Yung aking pong lecture is nagmula sa Module 1 because I'm from Group 1. Yung Module 1 po is entitled as Ang Paninindigan ng Tao sa Pagmamahal niya sa Buhay bilang Kaloob ng Diyos. So, before we begin, we just have some reminders or threat. Joke lang po. It's a reminder po. Ito po, makinig ng mabuti by Ledsep Cutie. So nga po, ini-advise ko po kayong aking mga kamag-aral na makinig ng mabuti dahil po ang mga pag-aaralan natin po sa paksa na to ay hindi lamang po para sa ating buhay ngayon sa pag-aaral o sa eskwelahan, kundi na din po sa ating future or future lives. Kasi po mga kamag-aral, ang mga topic po nito ay maaring maka-affect sa inyong way of thinking, way of perceiving life. Yun po mga mag-aral. Tapos, bago po tayong magsimula sa ating lektura, tatalakayan muna po natin ang unting mga katanungan. So, let's begin. Ang ating pong mga katanungan na ngayon ay ukol lamang po sa mga ating mga isinasagawa sa ating mga buhay. Katulad po ng ating pangunang tanong. Ano ang mga gawain mo na masasabi mong nakaambag sa paglaganap ng ating lipunan? So yun, di ba po, lahat po tayong mga tao is kumikilos sa loob ng isang lipunan. Ngunit masasabi po ba natin na ang lahat ng kilos ay nakakaambag sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya at ng society? Next question. Paano mo masasabi na ito ay nakakaambag sa lipunan? So, dito po, ide-defend nyo lang po ang sagot nyo sa number 1. Which is, bakit mo nga ba nasabi na nakaambag ito sa lipunan? Yun po mga kamag-aral. At sa ating huling katanungan, sa tingin mo, kanino ito mas higit na nakalulugod? So, ang obvious answer naman po dyan is lahat po ng mga mabubuting na iambag natin sa ating lipunan, sa kapwa, o yung mga naging kilos po nating mga mabubuti is nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, sa ating kaalaman at turo din po ng aming minister sa church, na ang paggawa ng mga mabubuti is nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Dahil po ipinapakita po natin sa Kanya ang nagiging pagpapahalaga po natin sa mga ginawa niya po dito sa mundo. So, ngayon po, may proceed na po tayo sa ating lesson. So, ano nga po bali ang title ng ating lesson? Tama. Ito ay entitled as Ang Ating Buhay. Let's proceed na po muli. Ano nga po ba yung mga inaasahan sa ating buhay? Di ba po kanina, nasabi po naman po natin na ang inaasahan sa ating mga buhay or yung mga expected na kilos natin sa isang lipunan is mga mabubuti. Ito, katulad po dito sa statements number 1. Ine-expect po sa ating mga buhay na agamitin yung po ito sa paraan na nakalulugod sa Kanya at ganoon na rin sa ating mga kapwa. Dito po nakapaloob yung paggagawa nga po natin ng mabuti. Hindi lamang po para makapagbigay ng kaluguran sa ating mga kapwa, kundi na din po makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. At sa paggawa po ng mabuti sa ating mga kapwa, nakapaloob na din dito po yung paggawa natin ng mga mabuti sa ating sarili at sa ibang tao. Nakapaloob din dito po yung kahit yung ibang tao is masama ang paningin sa'yo, masama yung ginagawa sa'yo, patuloy ka rin na maggawa ng mabubuti sa kanila. Kasi ang aim lang or goal nating mga tao is makapagbigay dapat ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Kaya, nag-prepare po ako ng Bible verse na mula po sa New International Version Bible, which is from Micah chapter 6 verse 8. Naka-statement po dito is, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love
kindness, and to walk humbly with your God. Katulad po ng paulit-ulit ko pong ini-state sa inyo, nire-require po tayo ng Diyos na gumawa ng mga mabubuting bagay. Itinuro niya naman po sa atin ito, kung palagi naman po tayo nag-church, na dapat talagang gumawa ng mga mabubuting bagay. At common sense naman din po yung paggawa ng bagay. Tapos po, dapat po natin lakaran yung mga mas mabubuting gawa o isinagawa ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, magsisimula naman po tayo sa next topic na paano natin dapat itrato ang ating buhay at ating kapwa. Excuse me po. Charot. So, dito po, naka-include statement na to is, alagaan at panatilihing malinis ang ating buhay sapagkat ito ay biyaya sa atin at sa ating kapwa. Alam naman po natin na ang ating mga buhay is galing po sa ating Diyos. At ang iniutos naman po ng Diyos sa kanyang mga hinirang is yung gumawa ng mga mabubuti, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi na din po para sa kanyang kapwa. Kaya, dapat po tayong gumawa na talaga ng mga mabubuti sa ating kapwa. Na-include din po dito yung alagaan at panatilihing malinis ang ating mga buhay. Ngunit, one question arises from this statement. Paano nga ba natin mapapanatiling malinis yung ating mga buhay? So, ayun nga po yung tatalakayin po namin sa next slide. Kalinisan. Saan po ba ito tumutukoy? Makikita po natin sa number 1. Kawalan ng bisyo sa ating mga buhay. Number 2. Iwasan ang gawain na makasisira sa ating katawan. Number 3. Iwasan ang gawain na makakasira sa ating isipan, pati ng ating kaluluwa. Tapos makikita po natin sa ating larawan. Ano po ba yung mapapansin nyo sa larawan? May isang babae na nagme-meditate somewhere in an earthy environment. Earthy environment. So, makikita po natin or mako-conclude po natin base lang po sa picture na ito is kapayapaan. Yung word na kapayapaan. Ano po ba yung naisip nyo pa po sa word na kapayapaan? Siyempre po, yung naiisip ko po sa word na kapayapaan is free from problems, free from negative emotions po. Free from problems, yun po mga kamag-aral. So, dun po natin makakonclude din po yung word na kalinisan. Balik po tayo sa last slide. Ano nga ba yung kalinisan? Nasagot na po natin yung katanungan pero medyo vague. So, ano po ba yung kawalan ng kalinisan? Ito na po, magiging clear na po yung things sa atin. So, magsisimula po tayo sa number 1. Naka-include di ba po sa sa definition ng kalinisan is yung kawalan ng bisyo. Ngunit, ano po ba yung mga bisyo na nakakasira sa ating mga katawan? Ang unang-una po na ini-state ko po dito is yung pag-iinom. According po sa British Broadcasting Corporation, ini-state po nila yung alcohol addiction is madaming long-term effects. Mababasa po natin dito. Subsequently, it increases the risk of developing a long list of health conditions including breast cancer, oral cancers, heart disease, strokes, cirrhosis of the liver. Research shows that a high alcohol intake can also damage our mental health, empower memory skills, and reduce fertility. So, dito po mga kamag-aral, base din po sa turo ng aming minister, syempre po, ang pag-iinom is nakakasira ng inyong komunikasyon or like nagiging distant ka na po sa Panginoong Diyos. Dahil po ang pag-iinom or pagtingin pa lang po sa pag-iinom is mahalaking kasalanan na po mga kamag-aral. Tapos makikita din po natin dito na scientifically, ang pag-iinom is nakakasira ng ating mga katawan. So, hindi ka lamang nagkakaroon ng malayong distansya sa Panginoong Diyos, nagkakaroon ka din ng sakit. O, sino po ba yung nagpapagaling sa atin? Ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo mag-iinom, malayo na nga po yung ating Panginoong Diyos, magkakasakit pa tayo. Sino pa po yung papagaling sa atin? Kaya nga po nakastate dito, marirelate din po natin biblically
alcohol has long-term effects. Kaya po mga kamag-aral, watch out. Kaya po, dapat po tayo magkaroon ng mga mabubuting desisyon. Ngunit di naman po ito maiiwasan. Ngunit dapat manghingi pa rin tayo ng tawad sa Panginoon Diyos at patuloy pa rin po natin iwasan ang mga bagay na ito. Kasi sa patuloy po natin pag-iwas sa mga bagay nito, nakakapagbigay din po tayong kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, tatalakayin naman natin po ang mga statistics ukol sa pag-iinom. Okay po? According to Movente International, 4 in 10 Filipinos reported past 30-day alcohol use. Men use more alcohol than women. So, base pa lang po sa statement na ito alone, we can conclude na madami na po yung nagiinom. Which is, conclusion din po nito is, madami na din po ang nagkakasala o nagsisira ng kanilang mga buhay. Tapos the next po nating next nating statement, 1 in 3 Filipinos reported high risk and heavy alcohol use with consuming 6 or more alcoholic beverages in one sitting. Again, men engage in greater numbers in binge alcohol consumption than women. So, kahit po masasabi po natin sa statement na to, ang mga kalalakihan is mas madami po silang umiinom kasi mga kababayan. Masasabi pa rin po natin yung parehas na gender is nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Ayun po mga kamag-aral, hindi lamang po nilang sisira yung kanilang mga sariling buhay, physical life, pati na rin po yung spiritual life nila mga kamag-aral. Ngayon po, syempre, hindi lamang ang mga adults yung nagiinom. Makikita po natin ngayon sa social media, katulad ng Facebook, Twitter, or Instagram, or TikTok, na meron na din pong mga kabataan na nagiinom. Kaya, next slide po tayo. Yan. Teenage alcoholism statistics. According to a study by the Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institution, 13.2 of Filipino adolescents aged 10 to 19 are current alcohol drinkers. This is more prevalent in males than in females. This data is from 2018-2020. Mapapansin po natin na 13.2 is, mapapansin mo na sa number pa lang na percentage na yun, 13.2. Unti pa lang yan. Ngunit, kung mapapansin naman natin, ilan po tayong mga Filipinos? Madami po tayo. Million po tayong mga Pilipino. Kaya po yung 13.2 na sa Philippine adolescents, madami na po yung mga kamag-aral. Tapos po, additionally, a survey in 2021 showed that 29% of young adults were currently drinking. So dito po mga kamag-aral, napansin po natin from 2018 to 2020, 13.2% yung mga Filipino adolescents is nagiinom. Na nag-jump tayo sa 2021, nag-escalate ng approximately 15.8% yung young drinkers. So, nagko-conclude lang po ito din na every year, dumadami at dumarami yung mga young drinkers dahil na din po ito sa possibly trends. So, next po natin is yung quote na to. Alcohol does not solve problems but becomes a problem in itself. So, based from my experience, most people stated that alcoholism solves their problems. Tapos nagdi-drink po sila whenever they have problems. But does it actually solve the problem? No. According to this quote, alcoholism just becomes a problem itself. So, alcoholism nga po, drinking alcohol alone has long-term effects. So, nagko-conclude nga lang po ito na hindi na nga nasosolve yung problema mo sa buhay, kundi nadadagdagan din po. Kunyari, may problema ka, nag-inom ka. So, problema na yun, plus yung pag-iinom, plus yung long-term effects na yun, tapos yung distansya mo sa Diyos. So, dumami lang po yung ating mga naging problema sa ating mga buhay. Kaya nga po, alcoholism is not the way, but God is. So, yun po mga kamag-aral. Tandaan po natin iyon. So, next po natin tatalakayin is another po na nakakapaghiwalay or nakakapag-cause ng hindi kalinisan sa ating mga buhay, which is yung youth smoking. So,
According to Jonathan Gruber and Jonathan Zinman, youth smoking refers to the use of tobacco products among adolescents and young people groups. So, base natin po sa ating kalaman, this is tobacco products. Ngunit sa patuloy na paglago ng teknolohiya, mapapansin na din po natin na yung youth smoking, pwede na din po ma-include dito yung mga e-smoking, which is yung vape po mga kamag-aral. Next po natin. According to the Congressional Policy and Budget Research Department, House of Representatives, Congress of the Philippines. This is statistics ukol po sa youth smoking. So, the GATS, or the Global Adult Tobacco Survey, is the global standard for systematically monitoring adult tobacco use in the Philippines. That has Philippine Statistic Authority, or PSA, in coordination with the Department of Health, DOH, conducted GATS, or GATS, in 2021 as a household survey of persons 15 years of age and older. The survey results showed that tobacco use decreased from 29.7% in 2009 and 23.8% in 2015 to 19.5% in 2021. Still, 1 in 5 or 15.1 million Filipino adults aged 15 years and older are current tobacco users. The percentage of adults using tobacco is 8 times higher among males than in females. So, mapapansin po natin dito mga kamag-aral na yung smoking pa lang, nagsisimula pa lang sa mga ages na 15. Pero kung sa recent news, mapapansin po natin, or recent trends, that younger people na nagtatry na pong mag-smoking. Hindi na po try, minsan nga po is they are addicted to it na at a very young age. So, mapapansin po natin dito sa survey na to, na nag-drop yung percentage po ng mga tobacco users. Ngunit, madami pa rin po ang gumagamit ng mga tobacco products na nagkakos din po ng long-term effects po sa ating mga buhay, mga kamag-aral. So, included na po dito, base po sa ating mga experience, pati po sa ating basic knowledge, is one of its causes is yung lung cancer. Yun po mga kamag-aral. So, next po natin is yung another thing that causes us to lose our cleanliness or purity in our body is drugs. Ngunit, what are drugs ba? So, according to this statement, drugs affect the way your body and mind function. They can change how you feel, think, and behave. People take drugs for different reasons and different ways. So, this was from a research article that I found online po. It was very recent po. I think 2023 po. So, makikita po natin is drugs affect the way your body and mind function. So, from our basic knowledge, we know that drugs, yung bad kind, causes somewhat hallucinations, somewhat good feeling, mga ganon po mga kamag-aral. Ngunit why? Madaming reason daw po na nagtitake yung drugs sa mga tao. Ngunit, di ba mga kamag-aral, masasabi naman natin na hindi karapat-dapat na mag-take ng drugs kasi katulad din po siya ng alcoholism. Long-term effects, addiction, magre-result po sa addiction. Yung long-term effects niya po is yung, yun nga po, ma-affect po yung the way our body functions, our mind function, our cleanliness, purity, our connection with God. Kasi po, ito po ay kasalanan din po kasi mga kamag-aral sa pamamagitan po ng droga. Hindi na po natin napapangalagaan yung ating mga katawan. Hindi na po din natin napapanatili yung purity ng ating mga katawan. So, next po natin is stats regarding drugs. So, according po sa Republic of the Philippines Office of the President's Dangerous Drug Board. So, mostly po ng mga nagdodroga, base po dito sa 2023 statistics of the Republic of the Philippines, mostly yung po ng drugs is 35 years old. Tapos, mas madami pa rin po yung mga male na nagdodrug kasi sa female. Tapos, most of them are single. Tapos, status of employment naman po. 50% of them are employed.
It's either ano po sila, workers, employees, businessman, and self-employed. Tapos, educational attainment. Dapat. Most of them graduated high school level po, mga kamag-aral. So, sa economic status naman po, yung average mostly family income nila. So, dito na po yung, naka-include na po yung sa buong pamilya, yung kabuuan po ng income ng buong pamilya. Makikita po natin dito is 13,201 pesos or USD po. USD po yan. $237.60. So, mapapansin po natin na sa 13,201.05 pesos is masyado po siyang mababa if ano po natin siya sa prices of grocery and nowadays. So, maka-question po natin, why do they take drugs if their income or family income is that low? Knowing that groceries are expensive nowadays, wouldn't they, mostly should prioritize yung basic needs na, yun nga po, grocery, which is yung food, healthy foods like vegetables and fruits, tapos yung meals po sa everyday lives. Tapos, mostly of them po are in an urban setting or urban core. Tapos, duration of drug taking, more than 6 years. So, masasabi na po natin na nasisira na nga po yung buhay nila. Kasi nga po, long-term use has long-term effects. This probably affected din po yung way of communication with people surrounding him or her po, mga kamag-aral. Tapos, nature of drug taking, monodrug use. Tapos, drug substance of abuse, naka-include po dito yung the famous one, shabu, marijuana, and cocaine. Ayun po mga mag-aral, manonote po natin na sa mga taong gumagamit ng drugs is they do not have this, what would you call, a high class of living. Masasabi po natin lower class or middle at least, yung mga nagdadroga. So, mapapaisip po tayo na why should they prioritize drugs if they should focus or dapat sila mag-focus sa basic needs which is shelter and food and other else, mga kamag-aral, no? Kaya dapat po mga kamag-aral, base po sa lesson na ito, dapat po pa natin pangalagaan ng ating mga sarili. So, may nahanap po ako dito mga quotes, background information regarding these quotes po. I-discuss ko din po. So, first quote, according to Morningside Recovery, sometimes becoming drug-free has less to do addiction and more to do with sanity. So, yung sanity po natin is yung pag-iisip po natin mga bilang. Kaya nga po may word na insane, not sane. So, what would you think naman po sa insane? Crazy. Di ba po mga kamag-aral? So, yung becoming drug-free, it's probably how our mind functions po mga kamag-aral. We are more sane, we are at ease kung we are drug-free po mga kamag-aral. Tapos moving on to the next quote. This is from the same site or article, Morningside Recovery. I'm not telling you it is going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it. So, syempre po, sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya, sa patuloy din po na paglago ng mga impormasyon, patuloy na pagpapadali ng paglago ng impormasyon sa social media. Madami na pong nagda-drugs, madami na pong tao na nanghihikayat pa sa mga bata na mag-drugs. So, I'm not telling you it is going to be easy. Nagre-refer po siya sa pagdadaan nating pagtitiis, pagtatanggi ng sarili. Kasi po mga kamag-aral, sa pamamagitan po lang po ng pagtatanggi ng sarili, nagiging matatag ka na po. Kasi hindi ka po nagpapadala sa mga masamang gawain. Tapos susunod po na statement nito, I'm telling you it's going to be worth it. Bakit po siya magiging worth it? Number 1, magiging worth it po siya dahil makikip mo ang iyong distance with God, which is much closer ka kay God. Makakapag-pray ka pa, tiringgin ang prayers mo. Next is healthier lifestyle. Masasabi natin mas healthier yung lifestyle if drug-free yung buhay mo. Tapos, naka-include na din doon sa healthier lifestyle is yung better
better communication with other people. So thus, leading nga sa good and better lifestyle than being or using drugs, mga kamag-aral. Dapat po nating tandaan ng mga ito, dapat tayong magtanggi ng ating sarili. Huwag magpapadala sa mga trends upang mapanatili po natin yung kalinisan ng ating mga katawan. And next po natin i-discuss, which is famous po among sa ating mga adolescents, kasi curious stage po natin ito mga kamag-aral, which is yung pornography. So, what is pornography? According to Devon Sexual Health, Contraception, Sexual Health, and HIV Service, pornography, or more commonly known as porn, is defined as sexually explicit videos, photographs, or writings which are produced for sexual arousal. It is mostly available online but is still produced in books, magazines, films, comics, and photographs. Many people have different opinions regarding this pornography. Kasi it is often, according to statement, is often a difficult and controversial topic despite being so widely used. Controversial po siya kasi many people argue na curious yung mga students. But many people argue na yung mga people or young people or students na curious is dapat pa rin na nag-guide pa din po sa panonood nito. Hindi lang po yung basta search, books, ganun. Hindi po. Dapat po patilin po natin na yung guide sa atin ng ating mga nakakatanda. So, according to Covenant Eyes, what are the current porn trends? So, meron po dito yung apat, which is user-generated, is yung ginawa po talaga nila yung pong video na yon. Next po is virtual reality, or yung may parang VR po na headset. Tapos, next is violence abuse, and next is AI-generated porn. So, ano po makukonklud natin? Kasamaan na naman po mga kamag-aral. Yun po. Mapansin po natin sa user. Mapapansin po natin sa user generated porn. Madami po, sabihin nyo naman, good siya. Good cause madami kang income. Ngunit, maganda po ba ito sa pagmata ng publiko and mata ng ating Panginoong Diyos? Siyempre, hindi po mga kamag-aral. Tapos, ngayon nga po, makokonect po natin ang mga apat ito sa user-generated porn. Pwede din po ma-include dito yung violence and abuse. So, makikita natin, 45% had at least one act of physical aggression. Dahil nga po sa video ng mga kumakalat na ganito, nakikita po or makikita or mapapansin according to research yung physical aggression towards the partner or the person they are having intercourse with. Kaya po mga kamag-aral, hindi lang po ito nagre-result sa disconnection with God. Nagre-result din siya sa pagkaroon ng sakit or ng physical injuries. So, sa virtual reality naman po, it is not yet famous, pero nga po, nagpe-predict na po yung mga expert. Ito po mga kamag-aral, is not famous, pero makikita pa rin po natin na 7% of millennials and 5% of Gen Z is nag-aano ng VR porn. So, knowing that our population right now is 8 billion people, sa common knowledge lang po mga kamag-aral, 8 billion people, 7% and 5% of Gen Z, 7% of millennials, 5% of Gen Z, malaking numero na po yun mga kamag-aral. Tapos, ito pong AI-generated porn. Ito po, might be a criminal action. Kasi po, sa pamamagitan ng generated porn, is pwede ka po parang mag-insert ng pictures of someone and pictures of yourself. Parang nag-intercourse ka kahit hindi. Tapos, pwede kayong kumarate ng scandal, which I do not recommend because it is an act or an illegal act. It is an act against the law. Ayun po mga kamag-aral. I do not encourage you to create such thing. Pero may such thing po nga na AI-generated porn. This is not good mga kamag-aral. Lahat din naman po ng porn, it's not good. So, makakonclude lang po natin dito is magiging not pure, magde-disconnect tayo sa God, may long-term effects din po to, possibly, kasi po yung addiction, first of all, and physical injury. Tapos, next po natin is may Bible verse po kung regarding such issue.
So, according to Matthew chapter 5, verse 28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." So, adultery, as we all know, it is a sin. So, ano nga po ba yung adultery? Let's read from Merriam-Webster, a trusted American dictionary. Adultery, it is a noun. It is plural. Its plural form is adulteries. So its definition is the voluntary sexual intercourse between a married person and someone other than that person's current spouse or partner. So, nagre-refer po ito like cheating. So, para pong nag-sexual intercourse na po yung kasal na lalaki sa ibang babae na hindi niya asawa. So, mapapansin na po natin na napakalaking kasalanan na po ito sa ating Panginoong Diyos. Dapat po natin itong isipin. Lalo na din po yung malaking kasalanan yung premarital sex. Because wala pa pong basbas ng Panginoong Diyos na gumawa o magsagawa ng such act, mga kamag-aral. Kaya I do not recommend you to try it. Stay curious and stay pure, mga kamag-aral. Additionally, more information para po sa ating kabatiran. Ikaw, you should use this quote. Ikaw, you should use this quote, To improve is to change. To be perfect is to change often. So, mga kamag-aral, sa mga na-discuss nating mga masasamang gawain, kung ikaw ay nagsasagawa na nun, meron pang time para magbagong buhay. Kaya nga po, to improve is to change. Para magkaroon tayo ng better quality of life, better flow of the society, kailangan ng mga mamamayan ng tao or ikaw specifically. Mamamayan pa lang ng society. Ikaw nga specifically is dapat mag-change ng buhay. Sa pamagitan ng change ng buhay, nasi-change mo yung mga wrongdoings mo in the past, nasi-change mo yung wrongful actions mo nga. Yun, mga kamag-aral. Kaya, ito po, next statement niya is, to be perfect is to change often. Hindi naman po tayo makaka-reach ng perfection, but we will say na maybe greatness of the society. Kailangan po natin magbagong buhay. Hindi po ibig sabihin ng magbagong buhay, gagawa ka na po ng mas masama. Masama nga lang ginawa mo, mas masama pa. Hindi po. Ang pagbabagong buhay, according po sa turo ng aming minister, is yung pagbabago para sa mas nakakabuti. Hindi lamang din, ngayon nga po, hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi na din po para sa mga ibang tao. Ngayon po, mga kamag-aral, kung naintindihan niyo na po ang aking lesson, let's move on po sa ating online activity. This is just a short online activity, mga kamag-aral. So, brace yourselves and prepare yourselves. Ayan po, mga kamag-aral. May nakikita po tayong 3 uri ng larawan. So, dito po sa una, this part, ano po yung naiisip nyo pag nakikita nyo yung larawan na to? Tama! Kalinisan or purity. It refers to the cleanliness of someone's life po, mga kamag-aral. Tama ka, ang galing-galing mo talaga. Next po nating picture is this. Nakikita po natin yung halaman, tumutubo, lumalaki, lumalago, mas gumaganda. So, what do you think this picture refers to? Ang hirap naman, let's set. Charot. Di po yan mahirap, mga kaya nyo yan. So, ano to, mga kamag-aral? It refers to change. A change for a better life. A change for the better quality of life, mga kamag-aral. Tapos, our last picture is this one, mga kamag-aral. What do you think it refers to? Tsa! Tama! Ang galing mo talaga! It refers to mga statement na pwedeng maging sagot dito is yung not clean, gumagawa ng kasamaan, distance from God, yun po, long-term effects na makakasira ng ating mga buhay. Ayan lamang po ang aking report ngayon para sa araw na ito, aking mga kamag-aral. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa report ko po. Sana po nakinig po kayo ng mga mabubuti. Tapos po yung mga ipinabatid ko pong impormasyon sa inyo, maano po sana magamit niyo sa patuloy na paglago ng inyong mga buhay. Magamit niyo din po
ito sa pagbabagong buhay. Mga kamag-aral, yung mga ipinabatid ko pong impormasyon, mga kamag-aral, lagi po nating isa-isip yun. Lagi din po natin isa-isip ang mga turo ng ating Panginoong Diyos. Ayun lamang po. Muli po ako nagpapasalamat sa mga inyong partisipasyon at higit sa inyong pakikinig. Ayan po mga kamaral, maraming salamat po. Signing off, charot. Let's up Josh M. Garcia. Bye-bye!